halimbawa na lagotok dyan, hindi po pwedeng magpalit ka ng magpalit dyan. Kasi isa pong pinakamalaking gastos ng sasakyan is yung under chassis. Yung makina ho, bihira naman yung ma-overhaul. Kung maalagaan nyo nga yan, baka hindi naman ma-overhaul talaga kahit 20 years na. Pero yung under chassis natin, pag nadaan kasi isang rough road yan, madali masira yan. O kaya alam nyo naman, sistema sa atin, yung kalsada natin, hindi naman ganun kaganda. Ayan, magandang araw po ulit. I-share ko yung nangyari rito kay sir kasi dami naming ginawa rito. So wala kaming pinalitan. Mga ginawa, nag step by step troubleshooting kami kasi nga may lagotok siya na napakalakas. Tapos wala kaming mahanap na sira ng pyesa. Ayun, hindi naman pwede na kagaya ng sinasabi ko, hindi naman pwedeng pag pinilitan niya, pag may lagotok yan, papalitan na lahat, palitan ng tire, rack and ball joint kasi unang-una gumagana din yung bulsa dyan tsaka yung oras. Kaya lang dito syempre naglaan rin si sir ng oras kasi sabi ko kay sir medyo mahirap hanapin, so laanan ng oras. Okay naman kay sir, so doon pa lang salamat po kay sir kasi nakaunawa siya na kailangan niya na maglaan ng oras, at doon sa mga car owner na talagang willing naman maglaan ng oras para sa sasakyan nila, salamat po sa inyo kasi may mga car owner din po talaga na sobrang busy na pagka may hayaan mo na yun, pag di mahanap hindi na, kumbaga lagi nagmamadali. So dapat po laanan natin ng oras. So ikwento ko lang po sa inyo kung ano yung mga unang step na ginawa namin. So syempre kagaya ng step by step road test, pinakinggan namin, tapos kinalog-kalog yung gulong, yung ginakan. So wala nga kami nakita. Yung rack and pinion niya may kalog ng konti, yun yung normal na kalog. Sabi ko kay sir, nag-aalilangan ako na yun yung problema. So yung ginawa namin, retight muna lahat ng tornilyo, tapos road test. Tapos nung hindi meron pa rin, tinanggal namin yung stabilizer link, ni road test, ganun pa rin. Yung tinanggal po namin, nilagyan muna namin ang alambre pansamantala. May video po ako niyan, panoorin ninyo kung paano, para lang matukoy na kung yung ba talaga, kasi minsan yung stabilizer link, kagaya nung kaka-upload ko pa lang na video, stabilizer link kahit kalog-kalogin mo, wala kang makikita na kalog, o hindi mo makakalog, o hindi mo mararamdaman. Pero pag nandoon sa sasakyan, umandar sa sasakyan, tumutunog siya. So baka yun yung iniisip ko, baka ganun nga yung naging problema ni sir. Kaya ayoko naman magpalit kaagad, so nilagyan muna namin alambre. Nung tinakbo namin, walang pagbabago sa tunog, so ganun pa rin. So, ang naisip ko naman, baka ako yung tambucho, sumasayad doon sa cross member, sinapin na namin ng kahoy. Yung tambucho, yung awang niya, ganun pa rin. Dahil sa tiyaga, ito yung nakita namin, ayan po yung video. Yan tumatama pre. Ayun sa ilalim niya. Sa bracket mismo. Okay, kalugin mo. Hindi yan, wala yung tunog ah. Ito rin. Yan. Yan yung tunog. Ito, di ba? Ito yung nakalapag dun sa may bracket. Sa mismong bumper niya. So, yung napansin ko, nakatungo siya, nakaganyan, kaya tumatama siya doon. So mangyayari nito, babaluktutin natin itong konting bracket na to para gumanon siya, kasi yung sa taas nito malaki pa yung espasyo, yung dito ay yung tumatama. So mangyayari niyan pre, gaganon natin konti, diba? Babaluktutin natin itong konti. Ito naman po yung after, ayan o, kalog-kalog. Kasi kanina, pag tinutusok-tusok namin to, kumakalog-kalog. So ngayon, na-fix na namin. Tsaka hindi rin gumagana to kanina, naayos na rin. Ayun, ang point dito, sabi nga ni sir, kung sa iba-iba yun, papalitan na ng tire, rack end. Kasi hindi natin maiaalis sa sistema natin na may mga ganun talaga. Yung tipong may lagotok,
papalitan na agad ng tie rod, rack and ball joint, shock absorber. Matic na yun, wala nang road test. Kaya kung pagka ganun ho, na may lagotok sa sakyan nyo, kasi hindi lang po tie rod at ball joint yan eh. Maraming pwedeng panggalingan. Minsan nga, wala naman talaga kailangan palitan. Kagaya nito, wala naman kami pinalitan na pyesa, pero problem solved na. So, ang pinakamahalaga ho doon, kung halimbawa na matapat kayo doon sa shop na may lagotok yung sakyan nyo, hindi ni road test yan, hindi chinek up, hindi chinek maigi, hindi nag step by step, tapos sinabi sira yung shock absorber o kaya maraming sira, mag-alinlangan ako dyan. Hindi ko po sinisiraan yun, pero mali po talaga yung sistema na ganun. Lahat naman po ng bagay lahat naman ng profession, di ba dapat step by step troubleshooting. Kagaya nun, sinasabi ko lagi, gumagana yung pera dyan, tsaka oras. So yun, dapat, pag may lagotok yan, pacheck maigi. So yun, dahil sa tiyaga. At yun, may ambag rin si sir kasi willing naman si sir maglaan ng oras. So yun, sinare ko lang. Kasi kung halimbawa na lagotok dyan, hindi po pwedeng magpalit ka na magpalit dyan. Kasi isa pong pinakamalaking gastos ng sasakyan is yung under chassis. Yung makina ho, bihira naman yung ma-overhaul. Kung maalagaan nyo nga yan, baka hindi naman ma-overhaul talaga kahit 20 years na. Pero yung under chassis natin, pag nadaan ka sa isang rough road yan, madali masira yan. O kaya, alam nyo naman, sistema sa atin, yung kalsada natin, hindi naman ganun kaganda. So yun, kaya mahalaga talaga step by step para walang nasayang na pera. At least. Tsaka yung sa amin, para sa amin po kasi natututo kami. Medyo matagal nga lang, maproseso. Pero para sa akin, isang kaalaman yun sa amin. At least sa next time, ma-encounter namin, alam na namin gagawin namin. So mahalaga ko talaga step by step troubleshooting. Yung kay sir, salamat po sa pagpayag na videoan ko to. At salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Wala na po ako sa Tire Center Parañaque. May sarili na po akong shop. Yung location ko po nandun sa inbox ng page ko, nasa page ko. Minsan nasa comment section ng latest na video ko at nasa description ng video ko. Ayun, Wigo po. Magandang araw po ulit.